Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung sa mga oras na ito ay napanood na rin ba ninyo ang isang controversial na video na kung saan ay may isang kaduda-duda, kaina-hinala, or questionable na pangangaral, di umano, ng isang pastor ng isang Christian church. Siya ay nagbigay ng kanyang pangangaral or preaching tungkol sa Diyos Ama ni Jesus at kay Yahweh. Narito ang video at inyo munang panoorin upang magkaroon kayo ng idea kung ano ang ating pag-uusapan sa oras na ito. At pagkatapos nito ay magbibigay ako ng aking sariling komento or feedback tungkol sa kanyang mga pinahayag sa video. Maaari din kayong magbigay ng inyong sariling komento tungkol sa video na inyong mapapanood at ilagay ninyo sa comment box sa ibaba nitong video description. Narito at panoorin natin ang kabuuan ng video. Ang daming malalaking relihiyon sa Pilipinas na ang ugat ay Yahweh religion. Kaya ako ito dinidiscuss sa inyo dahil kukontrahin natin dahil ang Panginoon natin ay ang Panginoong Jesus. Yung ganitong klase na puro worship, puro service, naku po, hindi yan ang ating God the Father. Si Yahweh, lahat yan meron siya, hindi yan ang Diyos natin. Remember, si Yahweh ay thief. Siya ay magnanakaw. Tapos sabi ni Jesus sa John 10:10, sino yung thief? Sino yung thief? Sino yung magnanakaw? Ano yung ninakaw ni Yahweh? O tapos sabi ni Jesus sa John 10:10, ang magnanakaw ay naparito. Sino yung tinutukoy? Sino yung tinutukoy ni Jesus na thief, di ba? Sino ba yung thief na mahilig mag-steal? Yung mahilig mag-kill, sino? Yung mahilig mag-destroy, sino? So, sino yung tinutukoy dyan? Tapos ang turo sa atin, si Satanas daw. O sige, kung si Satanas ang tinutukoy sa John 10:10, so si blank ay si Satanas. Malinaw na. Malinaw. Pag si Jesus po nagsasalita sa New Testament, hindi yan empty words lang. May pinariringgan, may pinatatamaan. John chapter 8. So if the Son sets you free, you are truly free. Yes, I realize that you are descendants of Abraham. And yet some of you are trying to kill me. Ba't niyo ako gustong ipapatay? Sabi ni Jesus. Because there's no room in your hearts for my message. Freedom, love, and grace. Ayaw nyo nun. Gusto nyo kasi batas. I am telling you what I saw when I was with my father. But you are following the advice of your own father. Magkaiba ang father ni Jesus at father nila. Sabi ng mga tao, hindi, our father is Abraham. No, sabi ni Jesus, for if you were really the children of Abraham, you would follow his example. Instead, you are trying to kill me. Pinapapatay niyo ako. Sabi ni Jesus, because I told you the truth, which I heard from God. Abraham never did such a thing. You are imitating your real father. Father's Day bukas. Diba? Dapat sigurado tayo na ang tatay natin ay ang tatay ni Jesus na mapagmahal. Jesus told them, if God were your father, you would love me. Kung yung Diyos nyo, yung tatay nyo ay Diyos ko at tatay ko rin, dapat mahal nyo ako. Eh, ba't pinapapatay niyo ako? Because I have come to you from God. I am not here on my own, but He sent me. Why can't you understand what I'm saying? It's because you cannot even hear me. Kung ang ama ko ang inyong ama, eh di sana mapagmahal din kayo. The most favorite verse, John 8:44, for you are the children of your father, the devil. Sino yung father, the devil, na tinutukoy ni Jesus? Huwag nyo naman i-post mamaya sa Facebook, Yahweh is the devil. O, baka mabash naman kayo. Matalino na lang dapat. Ito, sabi, your father is the devil and you love to do the evil things he does. Pumatay, magnakaw, di ba? He was a murderer from the beginning. Di ba?
He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, kapag siya ay nagsinungaling, it is consistent with his character. For he is a liar and the father of lies. Sino yung mahilig magsinungaling sa Old Testament? Sino ang kanilang ama? Yahweh. Sino ang ama ni Jesus? The Most High God, Elyon. So ngayon, nadi-differentiate na natin, dapat pala maka-Jesus ako, hindi ako maka-Old Testament, hindi ako maka-Yahweh. Nadi-differentiate na natin ngayon. Amen? Ano ngayon ang inyong masasabi sa video na inyong natunghayan? Sumasang-ayon, or naniniwala ba kayo sa mga sinabi or pinahayag ng pastor? Sa inyong palagay, may katotohanan at biblical ba ang mga pinangaral niya? Makatarungan, makatwiran, at tama ba ang mga pinagsasabi niya sa video? Narito ang aking personal opinion tungkol dito. Napansin ba ninyo sa pastor noong binanggit niya ang mga salitang kokontrahin daw nila ang Yahweh religion at ang Diyos nila ay si Jesus? Nauunawaan o naiintindihan kayang mabuti nitong si pastor ang kanyang mga sinasabi o mga binibitiwang salita? Ayon sa kanya, si Yahweh daw di umano ang magnanakaw na siyang tinutukoy sa Juan Kapitulo 10. Tama ba o mali ang kanyang interpretation sa kanyang pagkakaunawa o pagkakaintindi sa talatang ito? Ano ang totoo at tunay na pinapakahulugan ng Juan Kapitulo 10? Gumawa si Jesus ng dalawang pagkakatulad or analogies tungkol sa kanyang ministeryo gamit ang isang paksang pamilyar sa kanyang mga tagapakinig, ang pagpapastol. Ang una ay umasa sa ideya na ang mga tupa ay likas na nakikinig lamang sa tinig ng kanilang partikular na pastol at wala ng iba pa. Dito, ipinahihiwatig ni Jesus ang dahilan kung bakit siya tinatanggihan ng kanyang mga kritiko sa relihiyon, sila ay bahagi ng ibang kawan na sa huli ay pag-aari ng dyablo. Juan Kapitulo 10, 1-6. Juan Kapitulo 8, 42-47. Sa ikalawang aplikasyon, inaangkin ni Jesus na siya ang pintuan, ang ibig sabihin, ang nag-iisang makitid na pinto o bukasan sa mga kulungan ng tupa noong panahong iyon. Ito lamang ang nag-iisang paraan kung paano ang mga tupa ay maaaring pumasok at lumabas. Kung gayon, ang mga tumutuligsa kay Jesus ay parang mga magnanakaw at tulisan na nagsisikap na kumuha ng mga tupa nang hindi ginagamit ang pintuan na iyon. Dito, sinimulan ni Jesus ang kanyang ikatlo at pinakadetalyadong pagkakatulad or analogy. Inihambing na niya sa mga magnanakaw ang mga hipokrito, mapagkunwari, nakatali sa tradisyon ng mga lider ng relihiyon. Ang layunin ng isang magnanakaw, kung ang kawan ang nasasangkot o pinag-uusapan, ay upang gumawa ng kalituhan, ang magnanakaw ay nagdudulot ng kaguluhan para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Sa parehong paraan, ang mga hindi makadiyos na tao na nag-aangking espiritual, ay nagdudulot ng pagdurusa sa iba dahil sa kanilang kapalaluan at kasakiman. Tito Kapitulo 1, 11, 1 Timoteo Kapitulo 6, 5. Sa kabaligtaran, hinahangad ni Jesus na hindi lamang pangalagaan ang buhay para sa mga tupa, kundi ibigay ito. Sa naunang pagkakatulad, or analogy, sinabi ni Jesus na bilang tangi at ang nag-iisang pintuan, siya lamang ang paraan kung saan ang isang tao ay maaaring maligtas. Ang salitang Griego na iyon, sadasetai, ay nagpapahiwatig ng pagliligtas, proteksyon, at pagpapagaling. Dito, pinalalim ni Jesus ang pag-aangkin na iyon sa pagsasabing ang kanyang layunin ay hindi lamang nakatali sa buhay, kundi sa isang masaganang buhay. Ang masaganang buhay na iyon ay nangangahulugan ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa material na kayamanan at kasaganaan. Kolosas Kapitulo 3, 2-3. Mateo Kapitulo 6, 25-32. Nagsisimula ito sa kaligtasan mula sa walang hanggang pagdurusa sa kaparusahan ng kasalanan. Roma Kapitulo 6, 23. Ang masaganang buhay ay, unang-una, ang buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 17, 3. Ang masaganang buhay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng makalangit na pananaw. Roma Kapitulo 12, 2, na humahantong sa lumalagong pagtitiwala at kaalaman sa Diyos. Ikalawang Pedro Kapitulo 3, 18, nangangahulugan ito ng pamumulaklak sa isang buhay na puno ng bunga ng Espiritu. Galatia Kapitulo 5, 22-23. Bagamat ang mga huwad na guro at huwad na relihiyon ay nag-aalok ng mababaw, pansamantalang kaginhawahan, si Jesus lamang ang nagdadala ng tunay na buhay na walang hanggan at espiritual na kasaganaan. Juan Kapitulo 14, 6. Sa pagpapaliwanag kong ito,
Walang katotohanan, isang kasinungalingan lamang, at malaking kalapastanganan sa Diyos ang akusahan si Yahweh, ang siyang tinutukoy na magnanakaw sa Juan Kapitulo 10. 10. Masasabi kong tila, nasisiraan ng bait sa sarili, ang sinumang nangangaral ng ganito sa mga tao. Malinaw at maliwanag na sinabi sa Juan Kapitulo 8:44 na ang tinutukoy na mamamatay tao, at sinungaling, ay ang ama nilang dyablo. Si Yahweh ay hindi ang dyablo. Saan, o paano kinuha ni Pastor ang baluktot niyang interpretation na si Yahweh, di umano, ang magnanakaw, ang mamamatay tao, at ang dyablo? Saang talata sa Biblia ninyo matatagpuan na si Yahweh ang direktamenteng tinutukoy na magnanakaw sa Juan Kapitulo 10? 10. Nasa katinoan ba siya ng kanyang pag-iisip para ito ang kanyang ipangaral sa mga taong, tila, inosente, o walang sapat na kaalaman sa tamang katuruan ng salita ng Diyos? Para sa pastor na ito, ay magkaiba daw, di umano, si Yahweh, at ang The Most High God, na si Elyon. Narito ang ating pagpapaliwanag tungkol dito. Maraming pangalan ng Panginoon sa Biblia. Maaaring narinig mo na ang isang, El Elyon, na nangangahulugang, kataas-taasan, or The Most High God. Deuteronomio Kapitulo 26:11. Ang El Elyon, God Might High, o minsan, Lord Most High, ay ginagamit sa banal na kasulatan upang tukuyin ng Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa. Sinasabi ng mga awit Kapitulo 57:2, Ako ay dumaraing sa Diyos na kataas-taasan, sa Diyos na tumutupad sa kanyang layunin para sa akin. Ang mga salitang Hebreo na isinalin ng Hebreo na Diyos na kataas-taasan ay Elohim, or El Elyon, na nangangahulugang kataas-taasang Diyos, or Most High God. Genesis Kapitulo 14:22. Mga awit Kapitulo 78:35, sa titulong Lord Most High, ang mga salitang Hebreo ay Elohim, Yahweh. Ang Diyos na kataas-taasan, o Panginoong kataas-taasan, ay nangangahulugan na walang Diyos-Diyosan, Diyos, o nilalang na dapat sambahin, o dakilain maliban sa Panginoon, dahil siya ay nakahihigit sa lahat ng ano paman. Ang katagang El Elyon ay hindi ginamit ng mga Israelita. Noong panahon ng Biblia, ang bawat isa ay sumasamba sa mga Diyos at tinatawag silang El. Gayon din, ginamit din nila ang terminong Elyon. Ang ibig sabihin ng Elyon ay pinakamataas or Most High. Tinatawag din ng mga Canaanites ang kanilang Diyos ng mga Diyos na El Elyon. Ito ay maaaring tila nakalilito, ngunit tulad ng ipinaliwanag ni John Oakes sa Evidence for Christianity, ang mga Israelita ay gumagamit ng mga pangalan at salita mula sa kanilang kultura. Ito ang pangalang ginagamit ng lahat para tumukoy sa mas mataas na kapangyarihan. Bagamat ginagamit nila ang parehong pangalan tulad ng sa Diyos ng Canaan, malinaw na ang mga Israelita ay nagsasalita tungkol sa Diyos ng Biblia. Nawawala ang kalituhan kapag nagbabasa ka ng mga talata sa Biblia tulad ng mga awit Kapitulo 97, na kinabibilangan ng pangalan ng kataas-taasang Diyos ng mga Israelita, si Yahweh. Sapagkat ikaw, o Panginoon, Yahweh, ay kataas-taasan, El Elyon, sa buong lupa, ikaw ay higit na mataas, kaysa sa lahat ng mga Diyos. Mga awit Kapitulo 97, Sa tuwing ang katagak, o salitang Panginoon, or Lord, ay nasa capital letters lahat, ito ay nagpapahiwatig ng pagsasali ng Yahweh. Walang ibang kultura ang sumasamba sa isang Diyos na may ganitong pangalan, maliban sa mga Israelita. Ito ang pangalang ibinigay ng Diyos kay Moises nang tanungin niya kung sino ang nagpapadala sa kanya sa Ehipto, upang palayain ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin. Si Yahweh ang dakilang, ako nga. El Elyon, kataas-taasan. Deuteronomio Kapitulo 26:11, hango sa salitang ugat Hebreo para sa umakyat o itaas, kaya ang implikasyon ay yaong pinakamataas. Ang El Elyon ay nagsasaad ng kadakilaan at nagsasalita ng ganap na karapatan sa pagkapanginoon. Binanggit din ng El Elyon sa Genesis Kapitulo 14:18-20. Yahweh, Jehovah, Panginoon. Deuteronomio Kapitulo 6:4. Daniel Kapitulo 9:14, sa mahigpit na pagsasalita, ito ang tanging tamang pangalan para sa Diyos. Isinalin sa mga Bibliyang Ingles na Panginoon, lahat ay nasa capital letters upang makilala ito mula sa Adonai, Panginoon. Ang paghahayag ng pangalan ay ibinigay kay Moises na, ako nga ako. Exodo Kapitulo 3:14, tinutukoy ng pangalang ito ang isang immediacy, isang presensya. Si Yahweh ay naruroon, madaling marating, malapit sa mga tumatawag sa kanya para sa kaligtasan. Awit Kapitulo 107:13, kapatawaran. Awit Kapitulo 25:11, at patnubay. Awit Kapitulo 31:3.
Mula sa mga pagpapaliwanag na ito, si Yahweh at El Elyon ay iisa lamang, hindi sila magkaiba. Nagkamali ng pag-aakala itong si Pastor at marahil ay hindi niya ginawa ng tama ang kanyang preaching outline bago siya nangaral. Isang malaking kalapastanganan sa Diyos ang mali at baluktot na pangangaral ng pastor na ito. Walang basehan at katotohanan na si Yahweh ang tinutukoy na magnanakaw at mamamatay tao sa Juan Kapitulo 10, isang kulto lamang ang maniniwala rito. Kung kayo ay dumadalo sa church, na kung saan dito nangangaral ang pastor na ito, ay mag-isip-isip muna kayong mabuti at maghunes dili sa pakikinig, pangsang-ayon, at pagsunod sa pinapangaral ng pastor na ito. Kung ako ang inyong tatanungin, bago ako dumalo, supposedly, sa isang Christian church, ay gagawin ko muna ang mag-complete background check sa church, sa pastor, sa ministro, sa pari or kung sino mang mangangaral. Kung siya ba ay qualified at nakatapos sa Bible school? Kung ano ang doktrina o katuruan ng kanilang sekta. Kung mayroon bang sapat na credentials ang mangangaral upang mang-aral sa harap ng pulpito. Baka kasi pinabili lang ng suka at mantika sa tindahan ng nanay niya yung mangangaral at noong napadaan lang sa church ay biglang naging pastor na. Maraming ihuhulog sa impyerno ang isang mangangaral kung siya ay hindi ganap na equip upang makapangaral. Hindi biro o isang paglalaro lang ang pangangaral. Basta naisip kong magsuri at magsaliksik munang mabuti sa church na aking dadaluhan. Hindi kayo dapat nakikinig or nagpapaniwala agad-agad. At sumusunod sa mga sinasabi ng pastor, ministro, pari o ng sino mang mangangaral nang hindi ninyo muna kinikilatis o sinusuring mabuti ang mga pinapangaral nila sa inyo, lalo na ang kanilang doktrina. Huwag kayong maging sunod-sunuran lang or magpapauto or magpapaloko sa kanila. Kayo mismo ang mag-aral, magsuri, or magsaliksik sa salita ng Diyos sa Biblia. Sa aking pagsasaliksik, di umano, ang pastor na ito ay nagtayo ng kanyang negosyo na may ngalan na Lemonyo, na may sungay ng demonyo ang kanilang business logo. Bakit ganun? Katuwa-tuwa o kanais-nais ba ang ganitong klase ng pagbibigay ng ngalan sa isang negosyo na tila nagbibigay pa ng pugay sa Diyos ng kadiliman, samantalang inaasahan ng iba na siya, bilang isang lingkod ng Diyos, dapat ay makadiyos at makalangit ang laman ng kanyang puso at pag-iisip sa pagnenegosyo. Dito pa lang ay magdududa na kayo sa pananaw at paniwala ng pastor na ito. Siya ba ay tunay at totoong makadiyos o makalemonyo? Kung ganito ang uri o pamamaraan ng pangangaral ang pastor na ito, sa inyong palagay ba, ay nasa tamang dinadaluhang church kayo, or nalilihis na kayo ng landas? Mag-isip-isip at magmuli-muli muna kayong mabuti. Kung sakaling sa kalaunan ay mapag-alaman, or ma-realize ninyong kulto, o maling church ang inyong dinadaluhan, ay huwag na kayong mag-atubili na lisanin na ninyo agad ang church na inyong dinadaluhan. Alalahanin po natin ang mga paalala ng banal na kasulatan sa ating lahat. Ngunit may lumitaw ding mga bulang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. 2 Pedro Kapitulo 2, 1. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Mateo Kapitulo 24, 5. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. Mateo Kapitulo 24, 23. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hoseas 4, 6. Bilang karagdagang paalala sa inyong lahat, mag-iingat po kayo sa mga katuruan at pangangaral na kaduda-duda, kaina-hinala, or highly questionable, mula sa mga mangangaral na kaduda-duda, kaina-hinala at highly questionable din ang kanilang mga pagkatao. Consider yourself warned. What are the different names of God, and what do they mean? Each of the many names of God describes a different aspect of his many-faceted character. Here are some better-known names of God in the Bible. El Eloha, God, mighty, strong, prominent. Etymologically, El appears to mean power and might. El is associated with other qualities such as integrity, jealousy, and compassion, but the root idea of might remains. Elohim, God, creator, mighty, and strong. The plural form of Eloah, which accommodates the doctrine of the Trinity. From the Bible's first sentence, the superlative nature of God's power is evident as God, Elohim, speaks the world into existence. El Shaddai, God Almighty, the mighty one of Jacob, speaks to God's ultimate power over all. Adonai, Lord, used in place of Yahweh,
which was thought by the Jews to be too sacred to be uttered by sinful men. In the Old Testament, Yahweh is more often used in God's dealings with his people, while Adonai is used more when he deals with the Gentiles. Yahweh, Jehovah, Lord. Strictly speaking, the only proper name for God, translated in English Bibles as Lord, all capitals, to distinguish it from Adonai. The revelation of the name is first given to Moses in Exodus chapter 3. I am who I am. This name specifies an immediacy, a presence. Yahweh is present, accessible, near to those who call on him for deliverance, forgiveness, and guidance. Yahweh Jireh, the Lord will provide. The name memorialized by Abraham when God provided the ram to be sacrificed in place of Isaac. Yahweh Rapha, the Lord who heals. I am Jehovah who heals you, both in body and soul. In body by preserving from and curing diseases, and in soul by pardoning iniquities. Yahweh Nisi, the Lord our banner, where banner is understood to be a rallying place. This name commemorates the desert victory over the Amalekites in Exodus 17. Yahweh Mekedesh, the Lord who sanctifies, makes holy. God makes it clear that he alone, not the law, can cleanse his people and make them holy. Yahweh Shalom, the Lord our peace. The name given by Gideon to the altar he built after the angel of the Lord assured him he would not die as he thought he would after seeing him. Yahweh Elohim, Lord God, a combination of God's unique name, Yahweh, and the generic Lord, signifying that he is the Lord of Lords. Yahweh Tsidkenu, the Lord our righteousness. As with Yahweh Mekedesh, it is God alone who provides righteousness to man, ultimately in the person of his Son, Jesus Christ, who became sin for us that we might become the righteousness of God in him. Yahweh Rohi, the Lord our shepherd. After David pondered his relationship as a shepherd to his sheep, he realized that was exactly the relationship God had with him, and so he declares, Yahweh Rohi is my shepherd, I shall not want. Yahweh Shema, the Lord is there. The name ascribed to Jerusalem and the temple there, indicating that the once departed glory of the Lord had returned. Yahweh Sabaoth, the Lord of hosts. Hosts meaning hordes, both of angels and of men. He is the Lord of the host of heaven and of the inhabitants of the earth, of Jews and Gentiles, of rich and poor, master and slave. The name is expressive of the majesty, power, and authority of God and shows that he is able to accomplish what he determines to do. El Elyon, Most High, derived from the Hebrew root for go up or ascend, so the implication is of that which is the very highest. El Elyon denotes exaltation and speaks of absolute right to lordship. El Roi, God of seeing. The name ascribed to God by Hagar, alone and desperate in the wilderness after being driven out by Sarah. When Hagar met the angel of the Lord, she realized she had seen God himself in a theophany. She also realized that El Roi saw her in her distress and testified that he is a God who lives and sees all. El Olam, everlasting God. God's nature is without beginning or end, free from all constraints of time, and he contains within himself the very cause of time itself. From everlasting to everlasting, you are God. El Gibor, mighty God, the name describing the Messiah, Christ Jesus, in this prophetic portion of Isaiah. As a powerful and mighty warrior, the Messiah, the mighty God, will accomplish the destruction of God's enemies and rule with a rod of iron. Ano ang masasabi ninyo sa presentation ng ating video ngayon? Ano ang inyong komento tungkol dito? Huwag kayong mahihiya o mag-atubili na ilagay ang inyong feedback sa comment box sa ibaba nitong video description. Maraming salamat po at hanggang sa muli nating pagkikita. Thank you for watching. If you enjoyed this video, be sure to smash that subscribe button for more worth watching content like this, and turn on the notification bell so you never miss out on any of my future videos. I am inviting you to also watch my other uploaded videos in my YouTube channel. Until next time and see you in the next video.